Tanggalin muna natin tong takip. Ayan. Oh no! Lalampas. Ito na pumapasok yung tubig. Iyop mo muna natin to, guys. Ayan. Ayan. Alisin muna natin yung tubig. Wash. Natanggalan natin, guys. Ayan. Tatanggalin natin to, guys. Ayan. Tanggalin. Ayan. Tapos ito naman. Ayan. Ayan. Tapos, ayan. Tapos, ilak natin, guys. Ayan. Ilak na yan. Ayan. Shoot. Ayan. Lagay yung gasket. Lagay yung lock. Ayan. Lang. Lagay na yung flexible hose. Ilagay natin, guys, yung overflow. Alright. Subukan na natin, guys. Iuna natin yung angle valve. Hintayin natin, guys, na puno. Dapat tutunog yan, guys. Yan. Off na. Tatakpan na natin, guys. Hi, guys. So bali, nandito naman ako, guys, sa CR. Bali, tinis ako ng customer kasi may problema daw sa water bill nila. So ito, guys, nasa 2,000 na. Dating 400. Tumaas yung bill ni ma'am. So bali, ang binabayaran niya daw ay nasa 400. Ngayon nasa 12,000 na. So susolusyonan natin, guys. So pag mga ganitong senaryo, siguradong may mga leak yung mga fixture nila. So baka doon sa main o doon. Pero dito muna tayo mag-focus sa tangke ng inodoro ito, guys. So ayusin na natin, guys. Unang step, guys, tanggalin muna natin tong takip. Hinay lang. Check natin, guys, yung tubig. Nakita nyo, guys. Kaya naman pala mataas yung bayadan ni ma'am sa tubig. So ayan, lalampas na, guys. So nag-overflow na. So ibig sabihin nito, guys, wag na kayong magpapatumpik-tumpik pa. So sigurado ang may problema itong fill valve. So bumili ka agad kayo. So umpisa na natin, guys. I-off mo muna natin to, guys. Ayan. Off ang angle valve. So ayan. Alisin muna natin yung tubig. Wash. So ayan. Wala ng tubig, guys. Tanggalin muna natin itong flexible hose. Gamitan na. Ayan. Hindi na ilang, guys, ha. May tubig yan. Ayan. Pang tubig. So natanggalan natin, guys. Ito na, guys. Papalitan na natin yan. Alisin ang luma. Ayan, guys. Ayan.
So, yan. Ito, adapter to. Adapter. Pag yung size nung flexible o 7/8, ito ang ginagamit. So, yung flexible ni ma'am ay 1/2. So, tatanggalin natin to guys. Ayan. Tanggalin. Ayan. Tanggalin din to. Ito ay para sa overflow. Overflow. Ayan. Tanggalin natin guys. Ayan. Tapos ito naman, pag-adjust ng water level, ito yung height. So, ayan. Ayan. Tapos, ayan. Oh, pwede na ba yan? Walang kawo na. Ayan na pala. So, turn out. Ayan. Tapos, ilock natin guys. Ayan, ilock na yan. Oh, yeah. Ayan. Shoot. Ayan. Ilock na natin guys sa baba. Yeah. So, madali lang guys ang pagpalit ng fill valve Napakadali lang. Hindi na kayo tatawag ng tubero. Pag napanood nyo tong video ko, ilagay yung gasket. Tapos ilagay yung lock. Napakadali lang. Napakadali lang. Pihitin nyo lang ng pag ganon. Basic lang. Ilagay na yung flexible hose. Ayan. Napakadali lang. Ilagay natin guys yung overflow. Alright. Subukan na natin guys. Iuna natin yung angle valve. So, hintayin natin guys na puno. Dapat tutunog yan guys. Yan. Off na. Ito naman, ang purpose naman nito guys, kung pataataasin mo pa yung water level ng tubig. Halimbawa, ito hanggang dito lang. Hindi kayo dito. Sakto lang. So, pag flush mo, yung dumi, diretso. Nakita mo? Walang leak. Bayin na natin guys. Gabo. Very good guys. So okay na guys yung water level. So tatakpan na natin guys. Check ulit natin. Walang leak. Walang leak. Dito din sa baba walang leak. So ayan. Try natin guys. Gabo. Okay na guys, takpan natin. So okay na guys. So bali wala nang overflow kasi pinalitan na natin ang fill valve. So sana meron po kayong natutunan sa aking munting vlog kung paano magpalit ng fill valve pag nag-overflow.
So kahit hindi ninyo na ako tawagan, so sundin nyo lang yung step by step na ginawa ko. So magagawa nyo talaga guys. So hanggang sa muli, thank you for watching. Tawid na ako guys, Maurano. Napunan tayo guys. Oh, good day.